Okay, balik ulit tayo dito. Since meron na tayong artboard dyan, naka-ready na rin po yung mga palette na gagamitin natin. Alright? So next, anong nakikita uli natin dito? Para sa inyo. Para sa akin, ang nakikita ko ulit, hexagon. Yan. Bakit, sir? Kasi 2, 4, tapos 6. Kasi naka-curve lang yung isa. So paano yung approach dito? Okay, kuha tayo ng guide. Then next, yung guide natin, i-align natin sa center. Pagkatapos, ilak natin ang guides, tulak guides, Control Alt, semicolon. Next, gawa tayo ng hexagon. And then, lagyan natin ng fill color yung hexagon natin. I-align natin siya sa artboard. Okay, next. So, makita natin dito, ano yung nakikita natin dito sa part? Naka-curve siya, tama? So, anong gagamitin natin? Curvature. Click mo dito sa igid, sa may side na to, and then curve mo siya. Depende na lang kung anong board mo dyan, preference mong curve. Next, dito ay nag-curve. Anong gagamitin natin? Gamit tayo ng direct selection tool, and then i-curve natin ito. Sagad na lang natin, oh. O, di kuha, di ba? Depende lang sa preference ng pagka-curve mo yan, ha? Anong gusto mong curve? Gusto mong mas mataba pa yung pisngi? Medyo payat na pisngi? Depende, no? Next, hatiin natin siya sa gitna. Gamit ang line segment. Align natin ito. Then select all. Anong susunod? Divide. So, alam nyo na yung idea agad, eh. So doon pa lang, papasok na agad sa isip nyo, nare-retain na, ganito pala yung gagawin yung approach. O di, hindi na tayo mahihirapan mamaya. Right? Select, and then reflect, and then, gitna. Hold Alt sa gitna. And then copy. Okay, and then next, select mo siya, and then, unite. Check mo kung talagang nag-unite na siya. Yun, kailangan walang linya sa center. So, Control Y mo, confirm mo siya. Kasi kung meron yan, mahirapan ka uli. Hindi siya nag-unite ng maayos. Okay? Oh, so ito, paras na lang ito. Ito, imano-mano niya na lang. Itong part na to. Okay? Dito naman tayo. Anong strategy natin dyan? Gagawa tayo ng line segment tool, line, and then dagdagan natin ng stroke. Kagaya ng ginawa natin sa badge number 1. Depende kung anong preference mo na dyan, gaano kalaki. And then next, anong nagagawin natin? Curvature tool ulit, sa gitna. So ito muna, i-align ko muna sa gitna. And then punta tayo ng curvature. Curvature. Pag may dumikit, anong gagawin natin? Escape. Then sa gitna. Labas natin yung guide. Escape. And then, hilain natin pa muna. Depende kung gaano ka-curve yung ano natin, ribbon. Alright? So, excuse mo, pwede yung gawin yung ginawa niyo sa word na premium? Ano tawag? WinRAR o pang text lang? Sa ano ito, sir? Yung sa ribbon, yung ginagawa natin. Mas maganda to. Yung word, pang text lang po ba yun? Or pwede rin po sa mga? Try natin, pwede rin. Pwede rin po yan. Tama, naisip mo rin po yan, ano. Try natin i-approach kasi natanong mo rin. Effect, try natin. Oh, applicable din siya. Pero effect din yung gamit mo dyan. Kailangan mo ring mag-expand. Mabigat ito, pero ha, pag ang laptop mo ano, mabigat ang effect. Pero okay siya, pwede rin. Tama po yun, ano? Kung gusto mong ganun na approach, okay rin po yun, walang mali doon. Then, ang next na gagawin mo lang dyan ay Object, Expand Appearance. Object, Expand Appearance. 2 beses. Pag galing ka ng effect. Okay? Kailangan ganyan na siya. Next, sa susunod, anong next na gagawin natin? Ganun din, line segment ulit, straight, and then stroke size,
So, tandaan mo na kung ilan yung stroke size mo kanina. Kalimutan ko yung stroke size. Next, palitan ko ng kulay para makita natin. Blue. Yan. Anong next na gagawin natin? Yung ginawa ni Sir, effect, warp, arc. Yan. So, at least nag-iisip na rin tayo ng kung ano yung diskarte natin mamaya, kung ano during the assessment, kung ano yung diskarte nyo, pwede po yun. Object, expand appearance, ganun uli, object, expand. Okay, ano yung next na approach natin dito? Dadagdag tayo ng points. So, plus. Dito. And then, direct selection tool, select mo yung points na to, yun. Alright. So, ilalagay natin siya sa saan? Ilalagay natin siya sa ilalim. Okay? Ilalagay natin siya, Control Shift, open bracket. Yan. So, dito itataas ko ng konti. So, sa gitna, ito. Okay? Next, dito, pwede mo na i-control Y yan. And then, mag-pen tool na lang tayo. Lock mo muna to. To lock, control, 2. Then, mag-pen tool na lang tayo dito. Ayan. I-connect mo lang ng gano'n, no? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. O, depende na lang kung gusto mong pang itaas ito. Ganyan. Control Y. Then, palitan mo ng kulay ito. Ayun na siya. Ito, lagay mo lang sa ilalim ito. Yan. Palitan natin ng kulay ito. Itong blue. Eyedropper. Yan. Okay. So ito, ikakopy mo na lang siya. Select mo to, Ctrl Shift, group ko na lang, and then reflect. And then, Control Alt, gitna. And then copy. May lumabas na patalastas. Okay na. So ganun lang. So clean na po ito sa batch number 3 yung approach natin.